Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Matthew, chapter 9, verses 35 hanggang 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon at doon nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at may karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. The Gospel and the Harvest. So, pag-aralan natin ngayon itong talakayin na ito kasi may nag-request po sa atin patungkol po sa lesson na ito, which is in line naman sa atin pong message ngayong linggong ito. Napakahalaga na makita natin dito na ang Panginoong Hesus ay nagturo, nangaral at nagpagaling. Kasi ganun po ang mabuting balita, ano po? At kapansin-pansin din po na makikita natin dito na ang Panginoong Hesus ay nahabag sa kalagayan ng tao. Ang kalagayan ng tao sa paningin ng Panginoong Hesus, nakikita niya na sila ay nanlulupaypay, litong-lito, parang mga tupang walang pastol. So, dito po tayo magsimula. Ano po? Dapat maintindihan muna natin kung ano ang gospel. Ano yung intent ng gospel. Madalas naririnig natin ano po na the gospel is about Jesus. Ano po? Pero sa totoo po, ang realidad, tayo ang may problema, hindi ang Diyos. Ano po? Ang totoong ebanghelyo po, nagliligtas, nagpapalaya, nagpapagaling ng buhay ng tao. Kaya alam niyo po, mahalaga na maintindihan natin ano ba yung dahilan bakit naparito ang Panginoong Hesus. Ano po? Unang-una, ang iisipin natin yan, para pastor, dakilain siya ng mga tao, sambahin siya at kilalanin bilang anak ng Diyos. At yung iba naman, maaaring iisipin nila kasi siya yung isinugo ng Diyos para magligtas ng mga taong naaalipin ng kasalanan. So, malawak po yung sakop ng salvation na hinahatid ng Panginoong Hesus. Pero mahalaga po na makita natin ang Panginoong Hesus naparito sa lupa para po tulungan ang tao. Kaya ang pagkaunawa po ninyo ng gospel ay hindi ganoon, para lamang po tayong nagkikwento ng mga ah, kasaysayan or sabihin nating mga katuruan na hindi naman nakakatulong sa tao. Ano po, ang Panginoong Hesus po naparito para tulungan ang tao, iligtas ang tao, baguhin ang tao, palayain ang tao, pagalingin ang tao. Sasabihin ng iba, na parang napaka-selfish naman nun, Pastor. Ang totoo pong dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesus ay para sa atin. Makikita nyo, nahabag siya Nakita niya yung kalagayan ng maraming tao. Gusto niyang makakita ng mga buhay na gumagaling, napapalaya, naliligtas, nababago. Ano po? Kaya diyan pa lamang po makikita na natin minsan yung pagkaunawa natin ng gospel parang kulang. Lagi ko pong ginagamit itong example na ito. Halimbawa, ano po, meron tayong pambansang bayani, si Rizal. Pwede nating sabihin at dakilain yung pangalan ni Rizal. Ano po, in fact, sineselebrate pa nga natin yung kanyang at tinatawag na Rizal Day. Ano po. Pero alam niyo po, hindi magiging masaya si Rizal kung makikita niya na tayo po ay alipin pa rin ng mga foreigners o ng mga dayuhan. Kasi yun ang dahilan kung bakit po namatay si Rizal. Ano po, sa dahilang gusto niyang makita ang bawat Pilipino na malaya sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Ano po? Alam niyo, ganoon din po si Jesus. Hindi siya magiging masaya. O sabihin na natin, matutuwa kung makikita niya na tayo, bagamat tinatawag ng marami ang kanyang pangalan, kung hindi naman tayo lalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yun po ang goal natin. Ano po? Tayong mga ngaral, ano po, makita natin ang mga tao yung mabago. Ano po, hindi lamang yung ma-attract natin sa ating mga simbahan, kundi makita natin
na ang tao po ay nagbabago dahil sa kapangyarihan ng mabuting balita. At kung alam natin yung kapangyarihan ng mabuting balita na sinasabi sa Romans chapter 1 verse 17, hindi natin ito'y kahihiya. It is the power of God for salvation, sa ikaliligtas ng tao. Kaya alam niyo po, marami ngayon even nasa simbahan na, hindi nila nararanasan itong tunay na pagliligtas na ginagawa ng Panginoong Hesus. Kailangan po ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Lagi niyong tatandaan, hindi ang Diyos ang may problema. Tayo po ang may problema. Ngayon, pangalawa, ang gospel, madali lamang po ipangaral yan kung taglay-taglay natin yung compassion na katulad po ng mayroon sa Panginoong Hesukristo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, "For Christ's love compels us." Kailangan mahabag tayo sa tao. Hindi lamang sila makasalanan, kundi ang description sa Biblia, sila'y nanlulupaypay. Hirap na hirap sila. Litong-lito. Kasi marami po silang mga tinatanggap na iba't ibang impormasyon. Akala nila yun ang makakatugon sa kanilang problema. Sabi rito, parang mga tupang walang pastol. So, kailangan nila ng guide. Tayong mga mangangaral ng mabuting balita, kailangan po mahabag tayo sa tao. Hindi lang yung pagagalitan natin. Hindi lang yung sasabihin natin na sila'y makasalanan, pupunta sa impyerno. Kailangan po mahabag tayo. Katulad po ng compassion na mayroon ng Panginoong Hesus. Panghuli, dapat pinapanalangin natin sila. Bakit po? Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sila'y binulag ni Satanas upang hindi nila maunawaan ang mabuting balita. So may spiritual problem po, na ang mga taong ito pala, hindi lamang sila makasalanan. Binulag din sila, dinaya sila ni Satanas. Kaya kung ikaw ay mangangaral ng mabuting balita, kailangan ipaliwanag mong maigi ang ebanghelyo. Kailangan meron kang revelation ng totoong gospel. Kasi yun po ang kailangan nila. Sila po'y nabulag. Kailangan akayin natin sila sa liwanag. Palayain natin sila sa kapangyarihan ng kaaway. Dahil matagal na silang naaalipin ng kaaway. Kaya sila gumagawa ng maraming kasalanan, kamalian sa buhay na ito. At mahalaga rin, pinapanalangin natin na magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. Kasi napakarami pong aanihin. At ang Diyos lamang ang magsisend ng mga workers for the harvest. At maaring ikaw yun, kapatid. Maaring ikaw yung tinatawag ng Diyos. Ngayon, concerning dyan sa calling na yan, dapat alam mo sa puso mo na ikaw ay tinawag ng Diyos. Pangalawa, alam mo rin kung ano yung panawagan mo. Pagiging tagapangaral ka ba ng mabuting balita? Or maaaring iba ang ministry mo? At higit sa lahat, dapat maintindihan mo kung kailan ka tinawag ng Panginoon. Kasi pwedeng hindi ka pa handa. Kailangan mo pang mag-aral. Kailangan mo pang matutunan yung mga basic ng mabuting balita. Yung iba kasi sugod lang ng sugod. Kaya wala rin silang nawiwin. At higit sa lahat, para kanino ka tinatawag? Saan ka tinatawag? Maaaring isang lugar o grupo ng tao na iyong aabutin. Pwedeng sa eskwelahan, pwedeng sa office, pwedeng gawin kang missionary ng Lord. So, sagutin mo yung tanong na who, what, when, and where. So, mahalaga ay ikaw ay magpagamit ng iyong buhay sa Panginoon kasi nangangailangan ang Diyos ng maraming panggagawa. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito na aming tinanggap. Napakahalaga pala na dapat naunawaan namin ang totoong ebanghelyo na si Jesus lamang ang makapagbabago ng buhay ng tao. At mahalaga yung mawin namin sila. Mahalaga yung mabago yung kanilang buhay. Hindi lamang yung ma-attract namin sila sa aming mga simbahan, kundi yung maranasan nila, Panginoon, yung totoong salvation and transformation. Higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo kami. Gamitin mo kami bilang mga manggagawa sa iyo pong ubasan.
Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.